Final weigh-in ni Naoya Inoue at Junto Nakatani nakuhanan na bago pa man magharap mamaya. Tumimbang si Inoue ng 121.5, samantala si Picasso tumimbang ng 121.1 pounds. Kaya hindi problema ang timbang dito mga boss dahil disiplinadong mga boksingero. Si Junto Nakatani tumimbang ng 121.6, si Sebastian Hernandez tumimbang ng 120.8 pounds. Kaya wala nang problema sa main event at co-main event bukas. Bakbakan na yan mga boss at pwede nang tayan kung sino ang manok. Sobrang yamado ni Naoya Inoue dito. Kaya upset of the year ito kung matalo si Inoue. Naghanda raw ng todo si David Picasso para i-outbox niya si Inoue. Pero kung tamaan si Picasso dito sa tiyan, baka tumiklop din. Kaya abangan natin ang magandang bakbakan bukas. Kung manalo si Inoue dito at manalo din si Junto Nakatani, sigurado na ang laban nila sa 2026. Yung sinasabi dati na lumalaban lang daw si Inoue sa loob ng Japan at dun lang daw siya kilala. Pero mali kayo dyan mga boss dahil si Inoue lumalaban na yan sa Amerika at ngayon sa Saudi Arabia na. Kaya hindi mo masasabing sa loob lang ng Japan. Dinudumog na rin ng media si Inoue sa Saudi Arabia. Number 2 pound for pound ito sa kasalukuyan kaya kilala ang pangalan niya. Kung manalo pa si Inoue ng impresibo laban kay David Picasso, siguradong papalitan niya si Alexandre Usyk sa number 1 pound for pound. Timbang ni Casimero walang problema na nakuha ang limit sa featherweight division 126 pounds. Hindi naman problema kay Casimero ngayon ang timbang, binasic lang. Pero maraming fans ang nagsasabi na itong kalaban ni General Casimero ay mukhang tomboy. Kaya sigurado na raw ang panalo ni General Casimero dito by knockout. Dahil kitang-kita raw itong kalaban niya, parang yuyupi agad pag tinamaan ni Casimero. Ang tanong ngayon kung matamaan ni Casimero, paano na lang kung matulad kay Kameda? Takbo ng takbo kaya hindi makatama si Casimero ng solid. Sigurado na panood na nito ang naging laban ni Casimero kay Kameda. Kaya pwede niyang gayahin yun. Dahil kung sasabay ito ng suntukan, iisa lang resulta nito, babagsak talaga. Kaya tingin ko dito mga boss, 95% ang panalo ni Casimero, 5% lang dito sa kalaban niya. Siguro naman, pinag-aralan na ni Casimero kung paano huliin ang isang boksingero na magalaw sa ring. Kaya abangan natin laban ni Casimero bukas dito sa featherweight 126 pounds. Samantala, nakuha na rin ni Kenneth Lover ang timbang sa 122 pounds. Hindi rin siya nagkaproblema ng timbang at talagang batak. Tuloy na rin ang laban niya bukas mga boss at matinik din itong kalaban niya. Pero tingin ko ganun pa rin 95% ang panalo ni Kenneth Lover at 5% lang itong kalaban. Samantala main event naman si Felix Alvarado na lumalaban sa flyweight division. Bata ni Sean Gibbons ito mga boss at nakuha rin ang tamang timbang sa flyweight. Hindi rin nagkaproblema ang Japanese fighter na kalaban niya na si Masamichi Yabuki. Nakataya dito ang IBF flyweight belt kaya abangan natin ang main event.